Ay, magandang gabi mga friend. Dito na naman tayo tungkol naman sa ICC. Mga friend, kidigong na naman. Pero maganda ho kasi pakinggan ng kwentuhan ang tanungan Karen Davila saka ex-Justice Carpio. Oo. No? Supreme Court Justice Carpio. Ang galing Matalagang, anyway, alam na halos natin mangyayari dito. Suntok sa buwan talaga to na hindi magkaka-full-bloom trial. Pero maganda ho paliwanag ni Justice Antonio Carpio. Meron ho itong 54,000 views. Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Justice Carpio, good morning to you, sir. Good morning, Karen. Good morning to our viewers. All right, what was your take on the prosecution's presentation yesterday? Well, I think the evidence is overwhelming. Of course, these are the evidence that they intend to present during the trial, but it's overwhelming, and it's not even the strongest that they will present because they have not presented the Overwhelming na. Hindi pa raw yun ang strongest evidence na ng prosecution. Overwhelming na. Tuloy. the extrajudicial admissions, confessions of former President Duterte under oath, before the Senate and before the House of Representatives. If you notice, they played the video clips of Duterte himself admitting all of these acts. So these are what we call extrajudicial admissions. They are admissible in court because they are voluntarily given, and it can be proven. It's on camera. So I think the strongest of these video clips will be his testimony before the under oath at the Senate and House hearings, and I think the prosecution is reserving that for the trial itself. Talagang sa totoo lang mga friend, sayang na lang talaga binabayad nito si Digong Kay Kupalman Wala ho talagang Ang tibay nga overwhelming diba? Sabi ni Justice Carpio. 150 million, putik yan. Ang daming mahihirap na pwede pakainin yan. Buwan-buwan yun Okay, now they've essentially detailed and tried to prove that the killings were statewide sanctioned. Do you think with the prosecution's presentation that was established? Yes, they presented the map of the Philippines where all of these killings were committed. It's all over the country. That's widespread. And systematic, of course, because it's based on, there's an operations manual. They documented officially their plan in Operation Tokhang Circular of PNP, which says the drug peddlers and addicts shall be neutralized. Neutralized means shall be killed. That's an admission. I mean, they documented their own plan to kill these drug addicts and suspected only drug addicts and suspected drug peddlers. So they wrote the manual to kill all of these people. It's there. Neutralize is understood to mean, everybody knows that, as to kill. Now, the prosecution also pointed out that this was a system that was perfected when Duterte was mayor of Davao. Of course, during the first day, the defense essentially defended Duterte's words as mere bravado. What do you make of the establishing that it was a system that started in Davao? Well, of course, he was mayor in Davao, and he admitted that he killed his drug war in Davao, resulted in the killing of about 1,700 people. That's an admission, extrajudicial admission, and the proof is there. There's that quarry where they buried the people who were killed, and
we have the hitmen, what the prosecution calls insider witnesses, witnesses. These people are Las Cañas and Matobato, and I understand there's one or two more, and even I think Garma is there already in the custody of ICC. So insider people who committed the crime upon instruction of former President Duterte will be speaking out and testifying against him. So this is a very strong evidence, overwhelming against Duterte, apart from his own admission. He has been consistently admitting this, and he cannot say it's just a joke, because his testimony before the Senate and House hearings cannot be considered a joke. It was under oath. Yeah. Okay. Now, listening to the charges against former President Duterte, during the first day, they read the 3 counts. The first count relating to 19 victims when he was mayor of Davao. The second count, 14 victims. This is the high value network that was presented yesterday. The third count, 45 victims, 3 of which are children, 3 of whom are children, during the time when he was president. Listening to the breadth of the accusations, Justice Carpio, do you think the Philippine courts could have handled this against? Ito, maganda sagot ni Justice Carpio sa tanong nito si Karen Davila, no? Parang sinasabi ni Justice Carpio rito talagang inutil itong batas dito Pilipinas. Duterte? No, because up to now, there is no charge against Duterte, no preliminary investigation against Duterte. And that's the best proof, because nobody has filed a case against Duterte up to now. So that's one issue, the fact that nobody has filed a case against him. But with the level of accusation, the widespread killings and death, would that be something that our local courts, let's say nadala po ito sa regional trial court, kakayanin po ba ito ng korte natin, given, I think, the political atmosphere in the Philippines, personal. Regional trial court, Karen, wala Sa Davao nga, kita mo, wala man lang. Lahat dismiss. Di ba? Sabi nga ni Mutabato, patay lang sila ng patay. Minsan 3, minsan 10 sa isang linggo. Walang noon tuloy. Connections that we have in this country, the power that he used to wield. Kakayanin ba yan ng local court? Kasi hindi lang ito 2 ang patay o 3 ang patay. The charge is a systemic killing. You know, Karen, the best proof na hindi kaya, all the evidence, all of these police reports, the DOJ cannot find them. That's why they cannot start an investigation. So you cannot even start an investigation because they've cleaned up all the police records. That's a very good point, because you're seeing the argument right now is you have legislators, senators that are saying that Duterte could have faced justice in the Philippines, not Ang nagsasabi lang naman niya, Karen, yung mga tauhan mga maka-Duterte na pwede dito ilitisin bakit dapat sana nakasampahan na nga ng kaso. Si Duterte na nga, inip na matagal na ako pumapatay ng tao, wala naman nagsasampa sa akin ng kaso hanggang ngayon. Di ba? Si Duterte sabi niya, Karen. Tuloy. Na foreign court, right? And which now leads me to the questions relating to Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Yan. They were also mentioned, and several others. Given that they are not the alleged mastermind, will and could Philippine courts handle cases, charges against Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, or do you believe as co-perpetrators or implementors, it's only the ICC that could handle this case? First of all,
you cannot find records in the police because they cleaned it up. Second, the Duterte people can still intimidate the witnesses here in the Philippines if the cases are filed here. And the best proof of that is that there's been no cases filed against these people. Because Oh. Walang kaso nakapile kay Bato, wala kay Bongo, lahat ng mga people ni Digong walang kaso. Laging senador pa nga. Number 1, number 3 pa po. Tayo na klase yan. Oh, ganun ka inutil para itong naging batas nito nung panahon ni Digong. Siya ang batas. one, of fear of witnesses. Second, because they've cleaned up the police records. And how can you go against the police here? You need them to prosecute. And they're the ones on the dock here. They're the ones who implemented this common plan. What makes this particular case different? Because you do have some critics saying that the Philippines has already jailed 2 presidents, right? During the time of the late President Aquino, former President Arroyo was detained. She was jailed. And of course, you have Erap who was convicted. So you have critics saying, Ito, kulit ni Karen. Yung sagot niya, Justice Carpio, the local justice system can handle this because we are not a failed state. Well, those are different cases because those are graft and corruption cases. This one is crimes against humanity, killings here, massive killings are involved. In fact, the police report that I saw that was put up in the website of the Office of the President at the time during the Duterte presidency, it's there in the National Police Report, annual police report. Over 20,000 people killed, all in all. Legitimate operations, and those who were just killed in the drug war, maybe by vigilantes. No, so it's just so massive, and yun yung mga vigilantes na sinasabi. Yun yung mga rebel returnees. Nakasama nila Matabato. Oh, di ba? Parehas na kaming malat ni Karen Davila. Oh, sila ho yan. Mga nakabonet. Patay lang sila ng patay. Pere. cannot investigate them because the police are involved. All right. Now, we are witnessing an actual ICC confirmation of charges hearing, right? This pre-trial. It's the first time we're seeing it, and it's the first time an Asian leader has been sent to the ICC. How different is the process of the ICC with a regular court now that we're seeing it? Well, they're very strict in following rules because the world is watching, the entire world is watching, and you can see even the suspects are well taken care of. The detention center is like a hotel, and they have medical attention, and they've given all the chances in preparing, in getting their own defense counsel, and you can see there's a hearing confirmation before the trial starts. There's a lot of due process involved here. The suspects are really given enough time, enough space to defend themselves. Oo. So ito po no, yung pre-trial hearing kasi there's a schedule of 4 days. After the 4 days, so there's a break today and it resumes tomorrow. That would be the 3rd. And then the 27th is the 4th day. After that, the court has 60 days to actually decide if this moves on to trial, if there's enough evidence at hand or probable cause to move it to trial. Ano ang pwede nating matutunan sa Pilipinas in terms of our judicial system to make cases move faster? I think that's one issue we have in the Philippines, diba, Justice?
Well, well, our prosecution will have to improve themselves, no? Yeah. Because there is our problem is a delay. Here, once they start, they continue. They focus on it. Ang problema, Justice, mismong si Ombudsman Rimulya sinabi, corrupt din ang judiciary natin. Di ba? Sinabi niya yan. Oh, Although this trial could take also years because they really take their time. So we can maybe learn from this procedure, but I think we have already adopted a lot of procedures in the Philippines to expedite trial. Like we have already judicial affidavits rule, which has already cut down trial time by more than 50%, and the cases are being decided faster now because of the judicial affidavit rule. In other words, before you file the case, you complete all your testimonies in the form of affidavit already, and what is required will be the cross-examination. tama na yung kay, maliwanag ko yun, talagang malabo yung lumusot ayon kay Justice Carpio. Hindi naman sinasabi natin. Ito si Digong, tingnan mo. Paano lulusot ito? Ha? Ang sinabi ko, ganito, Ano? prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan na sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syon. Hindi ka ba naman gagot kalahati? Ha? Anong klase kang prosecutor? Anong klase kang abogado? Kung ganyan ang utos mo, pangulo ka. Di ba? Talagang buwang to. May tililing. No? Paano mo sasabing encourage them to fight? Dapat sana, ang nito hulihin ninyo ng buhay hanggat maaari. Di ba? Dahil yung mga sinasabi ng mga puser-puser na yan, pwede mong tanungin yan, i-rehab mo yan. Father Flavi, inaamin niya, nag-adik-adik din siya, ngayon naging pari siya, di ba? Wala ho talaga sa sarili itong gago na to, sa totoo lang. Paano gagawin mong encourage them to fight? Nakataas na nga yung kamay, paano gagawin mo? Di kagaya sinasabi ni Mutabato, papatay nila, lalagyan nila ng baril sa kamay, tapos papuputok nila para magkaroon ng powder burn, para lumabas na lumaban. Pero may nangyaring isang ganyan. Nilagyan ng baril sa kanan. Yung anak napatay, sabi lumaban. Sabi nung magulang, paano lalaban yan? Kaliwete yung anak ko, sa kanan na ilagay yung baril. Kaliwete yung anak ko paano nga punta sa kanan? Buko. Di ba? Tsaka yung utos niya talagang malaking kabaliwan encourage them to fight. Paano? Paano sasabihin, paano mo i-encourage na lumaban? Ayan na. Nakaluhod na. Gaya nangyari kay Kian de los Santos, nakaluhod na, nagmamakaawa. Binaril. Paano encourage them to fight? May premyo kasi. Tsaka yun nga. Yan, pwedeng maimbestigahan pa. Baka mamaya magturo pa yan, kung sino pa maituro. Kaya itong mga pulis, pinapatay na nila. Dahil may premyo naman Lumaban naman Dahil yun ang utos mo kadali naman pala nung lumaban. Lagyan mo lang ng baril sa kamay. Magkano lang ang baril? Sabi ni Mutabato, 1.5 sa Davao. Tsaka yun nga, alam na 7,000 lahat lumaban. Yun ang bilang ng ng kapulisan. Di ba? Para matapos niya ang problema. Ayan, paano sasagipin ni Kupalman niya mga ganyang klaseng salita nito si Digong nito? Tuloy. At ko. Tangina yan. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference.
Diyan sa Malacanang. Oh. Yan ang utos ko. Oh. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan na sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Aha. Di ba tama ako mga friend? Kunyari, nakahuli ka, pusher, buhay. Pwede mo siyang maimbestigahan. Sino supplier mo? Kung patayin mo, wala ka na makukuha dyan. Di ba? Wala ka na impormasyon makukuha dyan. Kung yun ang utos mo. Anong klase kang presidente? Di ba? Wala to. Ay, si Kibulog. Mga friend. Na basahin ko na-freeze daw yung kanyang mga ari-arian. One day ago to the Makati Regional Trial Court Branch 147 has issued an asset preservation order against the bank accounts of properties of Kingdom Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Bakit yung kay Sara Duterte wala pa na hindi nyo pa napiprease yata, di ba? The 12-page order covers 12 bank accounts, 37 real properties, and 25 vehicles, including 2 fire trucks, a fuel tanker, may sariling tanker, and a Cessna aircraft registered under Kibuloy and the executive pastor of KOJC. Ang problema dito, nakakalipat na sa pangalan ni Digong bilang administrator, di ba? According to the court, there is probable cause to place the assets under preservation to prevent them from being transferred, concealed. Tagal, dapat lumpa. Or sold while the civil forfeitures case is being heard. Baka nabenta na nga ni Digong. O baka si Digong na may-ari, ano nyo pa dyan? Di ba? The court clarifies that the order does not constitute actual forfeitures but is a temporary measure to maintain the assets pending the resolution of the case. Sabi ho nitong mga comments, hindi pa ba tapos bahatulan ito? Ayan, hanggang ngayon nga may apo na ako. Lumalabas pa din ito sa feed ko. Isuko na yan sa USA kasi para mabawasan tayo dito. Yan ang mga comment dito, mga pre, no? Bad giant are destined to fall down. Mesa, this man is one of the DDS big stalwarts. He is also in hot water like his best friend. It takes two to tango. Mesa, he could have said stop, but perhaps he realized seryoso na ito. Di na madalag pabuang-buang. Di na madadala sa pabuang-buang, sabi. Good move. Some of those properties actually belong to Duterte. Anong some? Baka lahat yan Kasi nga, kaya sabi ba, si Kibuloy, diyan ka lang. Magdadaldal ka lang dyan. Ako bahala sa'yo. Kasi BFF, magiging BFF mo ba Baka Diyos ka, tapos isa minumura yung Diyos. Di ba? The owner of the universe is helpless. Similar with his BFF at The Hague. Yung mahirap isipin, no? Ito si Kibulog, talaga. Wala to. Gamit ni Digong ito. Kasi kung hindi siya gamit ni Digong, dahil pa yan, puro ganyan. Wala akong pumuri dyan. Puro, ganyan ang mga comments dyan. Paano ka, saan ka mo kukunin ganong klaseng salapi sa donasyon? Ditinda ka ng OTAP? Wala akong ganun. Talagang yung klase na yun At saka marami yung doon, yung mga kaari-arian talaga niyan, sobrang kita mo, nung nahuli si Kibulog, biglang isang araw lang administrator na si Digong. Yan.
Hindi naman tayo, hindi naman tayo natalino, pero hindi naman tayo ganun katanga. No? Yun lang yun lang. Isipin mo, nangangaral itong gago na siya ang appointed son. Yung isa naman, ang alam ng BFF niya, alam niya sa impyerno siya mapupunta at doon daw tayo Isipin mo nga, hindi na mahirap isipin. Ha? Hindi na mahirap isipin, di ba? Oh. Minumura niya yung Diyos, eto namang isa ginawa niyang spiritual advisor na di ba? Hanggang ngayon, wala pang sentensya atong kibul ko doon, di ba? Kinukuha na ng Amerika, hindi pa rin yata binibigay. Pinres yung ari-arian nito, bakit yung bank account ni meron na ba? Sana yung kay Sara Duterte, tsaka kay Pulong Duterte, yan ang dapat ma-freeze. Dahil garapal yan, talagang napakagarapal niyan. 51 billion, putang ina. Kay Pulong. Mas malaki pa yung budget niya kaysa doon sa mga putang ng mga first class municipality. Tapos magdideklara ng SALIN na 37 million. Tapos 88 million. Ano yun? Tapos ang binabayaran kay Kupalman, 150 million. Di ba? Nakapanlambot tong ni malambot eh. Sa totoo lang mga friend. Napakalambot. Pinagmumura na siya at lahat na. Lang yan. Sa totoo lang, kung hindi nagganyan yung mga Duterte, baka hindi pa nadakip to si Digong. Kasi ayaw na talaga ibigay ni PBBM yan nung una eh. Pero walang niya eh. Gusto nila si PBBM masusunod sa kanila eh. Hindi lang basta ganun. Talagang gusto nila talagang patalsikin pa eh. Puta. Ayun na yun. Diba mga friend? Mag-collab na po tayo. Ha? Ito pa yung mga iba mga comments. Ang dami ang comments saan itong binasa kong pagpiplis ng sabi isa, at least justice in Kibuloy should use his power to stop the court from freezing his assets. After all, he claimed he could stop earthquake. May isa, he doesn't own the asset, but let's wait for the court's decision and see how this all play out. Diba? May isa, at least justice in favor of victims of human trafficking and sex crimes against minor. Wala yan. Honor of the world yan. How about his guns armory? Maraming baril nandun sa kingdom eh. Dapat yung kingdom talaga na yun, halughugin ng todo yun. Marami pa yun. Kaya nga pinalabas na si Kibulog dun eh. Nung sabihin ni General Torre na sabi, pag hindi ka lumabas dyan, ibabaligtad ko yung hahalughugin talaga General Torre. Sabi nung kanyang amo, lumabas ka na, tarantado ka, baka kung ano pa makita dyan. Litaw na siya. Hindi talaga lilitaw eh. Pero nung nagsalita na ng ultimatum si General Torre, wala na, hindi na ito, iba na to. Di ba? Ganun ho nangyari, di ba? Magkulam na po tayo mga friend. Last vlog ko na ho yung kanina, yung Kim Mang Husin, last vlog na ho yun. In-advisean ko lang siya, kung ayaw niya magtino, gusto niya pa rin ang diretso-diretso kayabangan niya, nasa kanya na yan, di ba? Kulab na po tayo mga friend. Jokiano, shout out. Karox, swak na sa banga si Digong. Nakuha ng dinungustisya ng mga pinapatay niya. Si Bato, Bongo at mga kasama na lang malapit na. Sana nga, Joe. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Jokiano ulit. Si Atty. Kupal, naghahanap buhay lang yan. Kaya lang, wag niyang isisi sa iba ang kademonyohan ni Digong nyo. Yun ang ginagawa niya eh. Pinalalabas niya si Digong sa halip na halimaw, santo. The brother Ludovico. Blessed morning, Karox. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. God moves in a very mysterious way. ICC, thank you. Totoo. Si Noynoy yan, si Noynoy Aquino. Siya nag-member dyan eh. Parang alam niya na baka mangyari yan. Nangyari na. Kalat ni Baya, shout out. Uy, gera ho sa sa Arabia, yung Iran, no? Grabe. Sana mga Pilipino wag umadamay doon.
Kalatni. Oh. Good evening, Asani. God bless your family. God bless, Kalatni. JTV, good PM tol. Tingin baka di na makalabas PRRD at doon na mamatay. Doon na talaga pupunta yun. Wala kang iba. Pero kung din sa Pilipinas yun, ako, lalabas yan. Nilo Porlayagan, shout out. Good evening, Karax. Sabi niya. Pero kung gagawin niya ang aking advice na siya ay mag-hunger strike, baka sakali makachamba siya. Shirley Jaser, shout out ha. Abangan na lang natin 60 days kung yang paawa effect ni attorney ni Digong kung may basihan. Kita mo ba, Karox, ang lalaki ng picture ni Batogo, Aguirre at iba pa. Kaya maghanap na sila ng attorney nila. God works in a mysterious way. Totoo. Nilo Polayagan, no? Nasa Thailand, si Saramao, Piatos, Lustay na ako, Karox. Totoo. Doon na naman ng ano. Kakapal ng mukha, no? Sarap buhay. Shirley Jaser, oh. Para lang silang pumapatay ng manok, ano, Karox. Yun nga. At lahat ng kasamaan ay may katapusan. Ngayon, naka-yap-yap sa dahig, Netherlands, ha? Totoo. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Dapat ang kanta ni Kupalman ngayon ay I did my best. Oo nga, no? But I guess my best wasn't good enough. Just once ni James Ingram. Gusto ko yung kanta na yan, David. Oh, sarap pakinggan. I did my best, but the kiss wasn't good enough. Sarap po yan. David Alvin Mendoza, Karox, namasyal lang sa the Netherlands yung 5 team of lawyers si Digonggong. Balita nga po ay nag-a-apply ng ICC ang accreditation lawyer si Salsal Panero. Hindi yata tinanggap yung gago. Kukumpetensya pa si Ari Shoke. Sa Pilipinas nga, puro talo ang kaso niya. Diyan pa sa ICC. Pakapalan lang ng mukha yan. David Alin Mendoza. Karox, aral siguro ni Kupalman kay Inday Lasayad. Kapag ayaw sagutin ng tanong ng media, next question na lang ang sagot. Para lang no comment ni Sayad. O, di ba? Mary Lebron, shout out. Mike Villanueva, shout out. What is the logic of giving Senator De Lima of paper bags of money samantalang hindi naman siya representative during those times? Kaya nga, puro na siya. Kaya sabi dito si Kupalman. Mario Santos, shout out. Sana tumagal pa ang buhay ni Duterte para mag-enjoy pa sa ICC. Yun nga. Buhay siya dun. Sam AJ, shout out Karox, sa impyerno walang kaligtasan. Mawawala tayo dito sa lupa. Mananatili si Duterte sa memorya ng Pilipino sapagkat sa story ng bansa, ngayon lang tayo nagkaroon ng evil president at forever ang Duterte followers talaga. May paniwala ako dito sa Lost Paradise. Exist si demons. Yung mga demonyo yan. Manuki, shout out. Salamat po sa matalinong reaksyon at patas. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Di ako believe dito sa Kapman ito. Malabo yung makalusot si Digong dyan. Tuloy niya ang kaso niya dyan. Kahit sino pang abogado ang makakuha ng mga Duterte, wala silang lusot. Wala silang lusot dyan dahil sa lakas ng ebidensya. At alam lahat ng buong mundo yan. Totoo. Kaya nga dapat si Digong, sinasabi ko si Digong, mag-hunger strike ka, huwag ka na kumain. Tapos sabi mo, hindi ko nire-rec na yan. Wala ako, bahala kayo dyan. Gusto nyo, bitayin nyo na ako. Ngayon na, ganun. Tapang-tapang ng bunganga mo dito Sipain ko pa kayo, ganun. Wala. I am Rodrigo. Wala, hindi pa pwede dyan yan. Yung arte mo, hindi pa pwede yan dyan. Totoo lang. So, Delia Alpiloro. Grabe sila, Xerox. Grabe sila, no, Xerox. Okay yung unang gawain nila, puro masasamang gawain ang pinapatay nila, pero tao pa rin mga yan, Sir Rox. Pero sa ngayon, grabe po talaga ginawa ni Digong nyo. Ala nang ligtas yan, Sir. Lalo na mga lahat ng sangkot tulad ni Bato, Bongo at iba pang mga pumatay sa walang laban ng mga kalakaran niya. Asan ngayon
sabit sa kanya. Kalaboso, bagsak nila. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayo and God bless us all po. God bless. Rodelia. Ha? Friend Shermin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christiansen. Anladisa Apolinar, shout out mga friend. Ha? Pastor Julagon, shout out my friend. Ha? Uy, dasal-dasal tayo mga boss. Grabe yung gera, napapanood sa cellphone. Oo, Iran, Israel, Bahrain. Puta. Wala nang barilan ngayon eh. Bombahan na lang eh. Puta na, kakatakot. At yun nga, may nabasa pa ako na baka sumabit pa Pilipinas kasi may siyam na EDCA site dito yung ano eh. Amerika eh. Oo. Sana hindi mga pre. Sa Amerika din, Tia Deli, sila yung mga subscriber ko dyan sa Amerika, ingat po tayo, dasal na lang, Impong Basyang Team Tia Deli po, mabati na magandang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, ako wala naman pong hahangtungan na kaiga-igaya para sa Team Bulagta. Masyado lang po talagang tinetechnical at pinahaba lang nitong si Mr. Swapang Man ang kaso at istorya siyempre pa Sir Rox. The longer it takes means more money sa bayong ng depensa, di ba? Yun nga. Yun lang po yun, Sir Rox. Pati ba naman tayo ipaglulukuhin pa nito si Hagong Buhaya na to? Oy, Mr. Kuyukot, tama na, sobra na. Kotang-kota ka na sa ungas ka. Sa laki ng nadedekot mong bayad na galing sa dukot pawis at bawat may Pilipino. Yun nga, yun ang binabayad sa gago na to eh. Oo. Nauulitin ko sa'yo, galing sa nakaw, yung kliyente mo, na isang ganid at sobra sa pagkahalimaw, nagpapalaking ka lang talaga ng bayad. Kahit alam mo, sobra na kayong ligwak at nga sa mga ebidensya ninyo sa argumento ninyong bulok. Tamo. Tanggap na ng kliyente mong ungas ang kanyang kinasadlakan at magiging ending niya ngayon. Kulang pa nga kung tutuusin ang parusa siya, makakulong niya sa dahig. Makakulong siya dyan sa sahig. Sa dahig pala. Sa lahat ng kawalang hiya na ginawa niyang kliyente mo na inilubog ang bansang Pilipinas sa utang pero meron siyang mananakaw. At ubod ng daming ipinapatay kahit ilang pong beses pa siyang mamatay at mabuhay, kulang pang pambayad sa dami ng kasalanan niya sa unang-una na sa Diyos at sa kapwa niya mga Pilipino. Isaksak mo yan sa utak mo na may bukbok na buwisit ka. Tadhana ang nagdala dyan sa kanya. Kaya masasabi ko na lang po sa iyo, Mr. Epalman, ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Ipagtirik mo na siya ng kandila at ipagdasal mo ang naliligaw at naglalakbay niyang kaluluwa. Huwag mo nang isisi at baliktarin pa ang mga naging kahiyupan ng kliyente mo. Kahit ano pang magic ang gawin mo, malamang sa alamang, abo na sa kahon, uuwi singkong nyo. Parusa sa mga taong maiitim ang budi at walang takot sa Diyos. Totoo yan, Tia Deli, ha? 3JCO po, ha? Dolor Garcia, Penangin Bingson, Eman Escalonac, shout out, ha? Eddie Luna, shout out. Sabi ni 3JCO, Sir Rox, itong si Balikod, baliktad ang isip. Balingkod nga eh. Puro kasinungalingan ang mga sinasabi niya ng mga bisto siya. Si Dilima binuking siya na di pa naman siya congresswoman noon. Sabi ni Baliktad, Balingod, narong mistake na daw siya. Tapos 18 ex-marines daw. Yung pala 4 doon, hindi naman ex-marines. Ano ba talaga Baliktad? Balingod. Make up your mind. Tapos empleyado daw ni Saldico. Tapos wala man lang isang papeles na ebidensya na empleyado sila ni Saldico. Ay, ang hirap scriptwriter tapos ikaw pa rin ang babasa ng script mo na wala ka man lang kaalam-alam sa writing script. Yun nga eh. Marilo Pabianak, shout out. Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Sa ninakaw nilang pera ng bayan, ginagamit pa nila sa pagbaluktot ng
kabutihan at katotohanan. Sobrang kasamaan ang ikinalat ng Administrasyon Duterte sa ating bansa. Totoo, sama-sama tayong lumaban at tumindig para sa kabutihan ng ating bansa. Totoo yan. Tayo, paano yung COMELEC? Ha? Paano yung Senado? Utang ina, klase. PJ Super sa Rox. Ito pala si Mangusin, kasing baho din pala ng Dutch. Oo, dapat nga, yun ang pinano mo, Francis Leo Duterte. Yun dapat na ginawa mo, hindi Marcos pa napili mo. Walang nagmumura sa mga Marcoses. Narinig mo ba si BBM na nagmura? Maski Pacquiao, mga ganon, wala. Ikaw, dapat yun. Francis Leo Duterte, dapat sa'yo, Mangusin. Ang bibig, napakabaho. Magkapatid nga siguro sila, Amy. Si Amy nga, di pa rin nagmumura yun. 3J Shop ulit to. Sir Rox, ito ay obserbasyon ko lang. Sariling obserbasyon. Ang mga Marcos prime and proper sila. Yun nga. Pero di naman ibig sabihin, hindi sila nagwalangya sa bayan dati. Yun nga. Meron silang GMRC in public kapag nasa public sila o on camera. Talagang may command of respect sila, dignified at kagalang-galang bilang isang presidente ng Pinas. Dapat talagang dignified ka. Yung asal ni Sara bilang BP, nakakasyak. Walang BP sa Pinas na naging ganun, na nagwala, na siya pa mismo ang nag-video sarili niya kanyang pagwawala. Tignan mo si Kong Sandro. Siyempre, di natin alam personal kung suplado yan o mata pobre. Talagang may kuman ang tindig, ang boses. May pinag-aralan ang mga Duterte, may gulay. Kung magmura parang almusal lang. Totoo, tanghalian, hapunan. Ang bibig di uubra, ang mouthwash para mawala ang baho. Maski nga si FL Araneta alam naman nating New Yorker siya. Di siya magpapatalo, pero si BBM talagang kinokontrol niya ang asawa niya na maging mahinahon at wag lang patulan ang media ang mga bagay-bagay. Itong sila Kimo, Bato, Marcoleta, Harry Roque, mga titulado pero may gulay. Ang GMRC tinapon sa basurahan, basta DDS at nahawa na rin kay Capman. Puro bad breath. Totoo yan. 3JC Hope, ha? 3JC Hope ulit, ha? Tingnan mo na lang itong si Bini Marcos. Nag-drive na sarili niya na walang bodyguard, tapos nasangkot dito sa gulo ni Daniel Fernando, governor ng Bulacan. Akalain mong si Vince na dapat maghambog, siya pa itong hinaras ng mga convoy ni Fernando. Alam niyo naman siguro na ang istorya, di ba? Oo, ang sa akin lang, huwag tayong hambog sa daan o saan man. Governor ka lang, anak ng presidente yung binangga nyo. Not literally binangga, but in a way, inaway in the sense. Aba, kung si Kitty yan, sinong mang apo tanggal sa pwesto, Fernando, baka kulong pa forever, diba? Kung si Sara yan, baka inumbag siya. Brother Elias Isyo, shout out, nag-comment si brother doon sa sa vlog ko kay Mangusin. Last na yun, pre. In-advisean ko lang yung bata natin dati. Kalat ni. Oy, mission accomplished, mga boss. Boyong kong Balong. Miss ko na si Balong, totoo. Hanggang bukas po muli, mga boss. Ay, Lord. Sana yung mga nasa ibang bansa na subscriber ko, hindi kayo madamay dito sa gulo, Iran, Bahrain, basta Saudi Arabia binobomba yung mga may mga Israel, yung mga may mga base ng Amerika tinitira ng Iran, puta na. Kaya kakatakot dito sa Pilipinas, siya mang EDCA site natin dito no? Sana, Lord. Hanggang bukas po muli, mga friend. God bless. Good night. Dasal po, dasal. Dasal lang panglaban na talaga natin.